Shalom sa inyong lahat. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Marcos 6:15 at 16. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manonood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Kalayaan mula sa takot ng kamatayan ngayoy sa iyo. Ang aklat ng Marcos. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Ang ating panalangin ay mula sa awit 95, 6 at 7. O parito kayo, tayo sumamba at yumukod. Tayo lumuhod sa harapan ng Panginoon, ang ating manlilikha, sapagkat siya'y ating Diyos at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Panlabing-tatlong leksyon, ang muling nabuhay na Panginoon. Ang ating susing talata ay Marcos 16:6. Ngunit sinabi niya sa kanila, huwag kayong magtaka. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Siya'y muling binuhay. Wala siya rito. Tingnan ninyo ang dakong pinaglagyan nila sa kanya. Ang pagkapako ni Jesus sa krus ang nagwasak sa pag-asa at panampalataya ng kanyang mga alagad. Ito'y isang madilim na katapusan ng linggo para sa kanila dahil hindi lamang sila nakipagbuno sa kamatayan ng kanilang guro, kundi natatakot din sila para sa kanilang sariling buhay. Juan 20:19. Sa Marcos 16, ang pangwakas na kapitulo nitong ebanghelyo, titingnan natin kung ano ang sumunod sa kanyang kamatayan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, pagkakatuwa sa muling pagkabuhay. Ikalawa, siya'y muling nabuhay. Ikatlo, humayo kayo sa buong sanlibutan. Doon sa una ay titingnan natin ang pagsasaoras ng muling pagkabuhay. Sa ikalawa ay may dalawang paksang tatalakayin. Pinagulong ang bato at ang mga babae sa libingan. Sa ikatlo ay dalawa pa rin. Pagpapakita kina Maria at iba pa at humayo sa buong sanlibutan. Unang pagkakahati, ang pagkatwa sa muling pagkabuhay, ang pagsasaoras ng muling pagkabuhay. Marcos 15:42 hanggang Marcos hanggang 16:1. Nang magtakip silim na, sapagkat noon ay araw ng paghahanda, ang araw bago ang Sabat. Nang magkaraan ng Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, at si Salome ay bumili ng mga pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagsikat ng araw, pumunta sila sa libingan.
patay mula Biyernes ng hapon hanggang madaling araw ng Linggo. Nagkakasundo ang lahat ng manunulat ng Ebanghelyo na namatay si Jesus ng araw na kanilang kinikilala bilang paghahanda. Makikita ito sa Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, at Juan 19. Ang kwento ng muling pagkabuhay ay lumilitaw sa bawat ebanghelyo. Bawat isa sa mga manunulat ng ebanghelyo ay naghahayag ng kwento mula sa naiibang pananaw. Subalit, lahat ng mga ito'y naglalaman ng mga sentrong konsepto na lumilitaw din sa 1 Corinto 15, 1 hanggang 8. Naunawaan ito ng karamihang komentarista bilang isang referensya sa paglubog ng araw ng Huwebes hanggang paglubog ng araw ng Biyernes. Namatay si Jesus ng dapit hapon ng Biyernes at mabilis na inilibing bago lumubog ang araw. Sa panahon ng Sabat, nagpahinga ang Panginoon sa libingan at nagpahinga rin ang lahat ng mga alagad ni Jesus. Sabi sa Lucas 23:56, at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang pangili nila ng Sabat ay isang patunay na wala sa kanilang isip ang paglipat ng kabanalan ng Sabat mula sa ikapitong araw tungo sa unang araw ng Sanlinggo. Colosas 2:10-12. At kayo'y napuspos sa Kanya at siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa Kanya ay tinuli rin kayo ng pagtutuling hindi gawa ng mga kamay sa pamagitan ng paghuhubad ng katawang laman sa pagtutuli si Kristo nang ilibing kayong kasama niya sa bautismo. Kayo rin ay muling binuhay na kasama niya sa pamamagitan ng panampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. Ang ating pupuntusan ay ang ika-12 talata. Pag-alaala mula sa pagkabuhay ni Jesus sa bagong tipan. Nang Sabado ng gabi, bumili ng mapabango ang mga babae at sa Linggo ng umaga, nagtungo sila sa libingan na may pagnanais na kumpletuhin ang karaniwang proseso ng paglilibing. Siyempre, wala doon si Jesus. Kasing aga pa ng 2 siglo, nakita na ng mga Kristiyano ang kahalagahan sa katotohanan na Jesus ay nabuhay ng Linggo. Ito ang naging batayan para sa kabanalan ng Linggo. Ngunit, yung ba ang itinuturo ng bagong tipan? Hindi. Wala ni samang salita sa Biblia ang nagpapahiwatig sa kabanalan ng Linggo bilang isang alaala ng muling pagkabuhay. Ang pang-alaala nito ay ang bautismo. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Roma 6:4. Anumang maling teolohiya tungkol sa pagsamba sa araw ng Linggo bilang mga Adventista, kailangan tayong magalak na muling pagkabuhay ni Jesus ng Linggo ng umaga.
Napagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay ay may katiyakan tayo ng sa atin. Kaya ikinagagalak natin ang pagkabuhay sa araw ng linggo. Ngunit hindi yan ang dahilan, sinasabi ng Biblia, na inilipat na ang araw ng pagsamba sa araw ng linggo. Pangalawang pagtatalakay, pinagulong ang bato, Marcos 16:3 at 4. Kanilang sinabi sa isa't isa, sino kaya ang magpapagulong ng bato para sa atin mula sa pasukan ng libingan? Sa pananaw nila ay nakita nilang naigulong na ang bato na lubhang napakalaki. Namatay, inilibing, nabuhay, nakita. Ang kwento ng muling pagkabuhay ay lumitaw sa bawat ebanghelyo. Naghahayag ang bawat manunulat ng ebanghelyo ng kwento mula sa iba't ibang pananaw. Ngunit lahat sila'y naglalaman ng mga sentrong konsepto. Paulit-ulit na lumilitaw ang apat na ideya: namatay, inilibing, nabuhay, nakita. Sa Marcos, ang namatay at inilibing ay nasa Kapitulo 15. Ang nabuhay at nakita ay lumilitaw sa Kapitulo 16. May nakasusumpong dito na hindi kapanipaniwala na naniniwala ang mga Kristiyano ay naniniwala sa nabuhay na Panginoon. Subalit ang katunayan para sa kanyang muling pagkabuhay ay marami at kasang-ayon sa katwiran. 5 mga katunayan para sa kanyang muling pagkabuhay. Una, ang Diyos na lumalang ng sansinukob at pagkatapos ang buhay sa lupa ay tiyak na nasa kanya ang kapangyarihan kung pipiliin niya upang muling buhayin si Jesus. Ang pag-iral ng Diyos ay hindi ginawang di mapipigilan ang muling pagkabuhay ni Jesus, kundi makatwiran lamang. Ang magagawa lamang ay maniwala sa Diyos bilang ang manlalalang at ang ideya ng muling pagkabuhay ng isang himala ay magiging makatwiran. Ang libingan ay siguradong walang laman. Kahit ang mga ateistang historiador ay tinatanggap ang katotohanan iyon. Kung hindi ganito, ang pagsasabi tungkol sa kanyang muling pagkabuhay ay mabibigo mula pa sa simula dahil ang pag-iral ng kanyang katawan doon ay magwawasak sa anumang sasabihin sa kanyang pagkabuhay. Katlo, ang paliwanag na ninakaw ng kanyang maalagad ang katawan ay hindi uubra. Siguradong hindi makakalagpas ang mga bantay sa mga bantay ang mga alagad. At kahit makalusot sila at nakuha ang katawan, bakit hindi hinuli ang mga alagad para sa pagnanakaw dito? Ang sagot ay dahil alam ng mga leader ng relihiyon na hindi yon ang ginawa ng mga alagad. Pangapat, maraming tao ang nagpapatotoo na nakita nila ang nabuhay na Kristo. Marami kasama ang malagad ay hindi naniwala ng simula. At ang isang matibay na kalaban, si Pablo, ay hindi lamang nagsasabing nakita niya ang nabuhay na Panginoon, kundi ang karanasang ito'y binago
ang buong landas ng kanyang buhay sa napaka-radikal na paraang din naman. Panglima, paano may papaliwanag ang pagtaas ng Kristiyanong Iglesia na itinatag ng mga tao na nagsasabing nakita ang nabuhay na Panginoon? Bakit magiging handang mamatay ang mga taong ito para sa bagay na alam nilang kasinungalingan, ang patotoo nilang hindi nababago, kapwa pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkalipas ng ilang taon ay nagbibigay ng makapangyarihang katunayan para sa kanyang muling pagkabuhay. Pangalawang pagtatalakay, ang mga babae sa libingan. Marcos 16:1 at 2. Nang makaraan ng Sabat, sina Maria Magdalena, Mariang ina ni Santiago, si Salome ay bumili ng pabango upang sila'y pumunta roon at siya'y pahiran. Pagkaumaga ng unang araw ng linggo, pagkasikat ng araw, pumunta sila sa libingan. Hinding-hindi naisip ang kanyang muling pagkabuhay. Wala sa kanilang isip yun. Napakaaga ng unang araw ng Sanlinggo. Sila'y nagsitungo sa libingan. Dala-dala ang mahalagang espesya, spices. Hindi nila naisip ang tungkol sa kanyang pagbangon mula sa mga patay. Ang araw ng kanilang pag-asa ay lumubog na at gabi ang nanahan sa kanilang mga puso. Kanilang sinariwa ang mga gawa ng awa ni Kristo at ang kanyang mga salita ng kaaliwan. Subalit, hindi nila naalala ang kanyang mga salitang, "Muli ko kayong makikita." Juan 16:22. Ito'y mula sa Desire of Ages, page 788. Mula sa pasimula ng Ebanghelyo, alam ng bumabasa na si Jesus ay Mesyas. Ngunit sa talata mismo, ang unang taong hindi inalihan ng demonyo na nagproklama sa kanya bilang Mesyas ay si Pedro. Aralan ninyo nung napag-aralan natin sa Marcos 8:29 na yung pinagaling niya, inaalihan ng demonyo, ay nagsalita ang demonyo at kinilala siya na Mesyas. Ngunit sa kauna-una, sino ang unang taong nagsalita na siya ay Mesyas na hindi inalihan ng demonyo? Si Pedro yun. At hindi nangyari ito hanggang sa kalahatian ng aklat. Mesyanikong lihim. Sa buong Ebanghelyo ni Marcos, sinasabi ni Jesus sa mga tao na tumahimik tungkol sa kung sino siya o tungkol sa isang pagpapagaling na ginawa niya para sa kanila. Sa Marcos 1:44, sinabi niya sa isang ketongin na huwag sabihin kanino man ang kanyang paggaling. Sa Marcos 5:43, sinabi niya kay Jairo at ang kanyang misis na huwag sabihin kanino man ang pagbuhay ng kanilang iha. Sa Marcos 7:36, sinabi niya sa isang grupo na huwag sabihin sa tao ang tungkol sa kanyang pagpapagaling sa isang lalaking pipi at bingi. At pagkatapos ay inatasan niya ang kanyang maalagad na huwag sabihin sa mga tao na siya ay Mesyas.
Nakita natin yan sa Marcos 8:30, gayon din sa Marcos 9:9. Walang pag-alinlangan na ang pangunahing dahilan para sinabihan sila ni Jesus na tumahimik ay upang bigyan ng kanyang sarili ng panahon upang tapusin ang kanyang ministeryo sang-ayon sa mga propesiya sa Daniel 9:24 at hanggang 27. Ito yung napakahabang propesiya ng 2,400 taon. Natandaan nyo na bahagi dyan ay binabanggit yung 1 linggo at sa kalagitnaan ng linggo ay ang Mesyas ay papatayin. Ngayon sa tagpong ito, kahit pagkatapos sabihan sila na nabuhay si Jesus, ang mga babae, takot at namangha ay tinakasan ng libingan at kahit sa umpisa ay hindi rin nagsalita tungkol sa nangyari. Ang katahimikan gayunman ay hindi nagtagal. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamagitan ng tandang kalakip nito. Marcos 6:20. Kaya't nabasag ang paksa ng pananahimik tungkol kay Jesus at kung sino siya at sa kanyang ginawa. Nagtapos ang aklat sa pangangaral nila sa lahat ng dako. Pangatlong pagkakahati, nakita at narinig. Unang pagtatalakay, nagpakita kay Maria at iba pa. Marcos 6:9-14. Nang siya nga'y nagbangon ng unang araw ng linggo ay una siyang nagpakita kay Maria Magdalena na mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas niya. Siya'y lumabas at ibinalita sa mga naging kasama ni Jesus samantalang sila'y nagluluksa at tumatangis. Ngunit nang kanilang mabalitaan na siya'y buhay at nakita ni Magdalena ay ayaw nilang maniwala. Pagkatapos ng mga ito ay nagpakita siya sa ibang anyo sa dalawa sa kanilang noong siya'y naglalakad patungo sa bukid. Itong dalawang alagad na ito ay naglalakad pauwi at sinusundan niya. Tapos ay kinausap niya. At pagkatapos, siya ay nagpakita sa 11 samantalang sila'y nakaupo sa hapagkainan. Ang kahalagahan ng unang pagpapakita sa mga babae. Ang unang tao na nakita si Jesus na buhay ay si Maria Magdalena. Nakita rin siya ng iba pang babae. Makabuluhan na ang unang tao na nakakita sa nabuhay na Panginoon ay mga babae. Bakit? Dahil ang mga babae sa matandang sanlibutan ay walang mataas na katayuan bilang mga saksi. Kung gawa-gawa lamang ang kwento, mas malamang na pangalanan ang malalaki bilang unang mga saksi. Ngunit hindi mga lalaki, hindi ang 11, kundi isang babae. Pansinin ninyo, kung hindi totoo ang kwento, para maging totoo sa mga nakikinig, mga lalaki ang sasaksi, hindi babae. Sapagkat nga, ang mga babae ay hindi pinaniniwalaan. Hindi sila kapanipaniwalang mga saksi.
ayon sa lipunan. Yun ang sinasabi dito. Nagparoon siya upang sabihin ang mabuting balita sa mga alagad. Ngunit hindi kagulat-gulat, hindi sila naniniwala sa kanyang patotoo. Mas malamang dahil ito'y tila hindi kapanipaniwala at sa kasamaang palad dahil si Maria ay isang babae. So yun ang kahalagahan kung bakit siya ay unang nagpakita sa mga babae. Binagyan sila, itinaas niya ang posisyon ng mga babae patungkol sa pagbibigay ng saksi. Kahalagahan ng kanyang sumbat sa mga alagad. Sila'y kanyang pinagsabihan dahil sa kawalan nila ng panampalataya at katigasan ng puso sapagkat hindi nila pinaniwalaan ang mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Siyempre, kung gawa-gawa nila ang kwento, bakit ginawa nila ang kanilang sarili na magmukhang masama? Kailangan silang sumbatan ni Jesus para sa katigasan ng kanilang puso. Ang mga salaysay ng Ebanghelyo mula sa panahon ng kanyang pagkadakip hanggang sa pagpapakita niya pagkatapos ng muling pagkabuhay ay naglalarawan sa mga tagasunod ni Jesus sa isang napaka-negatibong liwanag, tumakas, pagtanggi, hindi naniniwala at iba pa. Walang katuturan ito kung gawa-gawa lamang ang kwento. Sa kaibahan, ang kanilang mamayang matapang at di natitinag na paghayag sa buhay na Kristo at sa pag-asang iniaalok nito ay nagbigay ng makapangyarihang patunay sa katotohanan ng kanilang sinasabi. Pangatlong pagtatalakay. Nakita at narinig. Marcos 16:15 at 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Unang naitalang mga salita sa mga alagad. Ang unang salita, mga salita ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nakatala lamang sa mga hindi tuwirang pagsasalita sa Marcos 16:14. Sinaway niya sila dahil sa kanilang kawalan ng panampalataya at katigasan ng puso. Ang problema nitong kawalan ng panampalataya ay hindi simpleng isang modernong suliranin. Hindi lang para sa atin na modernong panahon. Ang orihinal na mga alagad ni Jesus ay nagpunyagi sa paniniwala at nakasama nila si Jesus sa laman at nakita paulit-ulit ang mga himala. Pero napakalaki pa rin ang problema nila sa panampalataya. Kung gayon sila noon, nakasama ang Panginoon araw-araw at napakaraming pinakita ng Panginoon sa kanilang kababalaghan. Gaano pa kaya tayo ngayon na hindi kasama ang Panginoon? Nababasa lamang ang tungkol sa Kanya. Nababasa ang Kanyang mga ginawa. Tapos sasabihin natin na tayo ay mas malaking panampalataya sa mga alagad. Hindi ba mas mahirap pa ngang manampalataya ngayon kaysa sa kanila?
ang kanyang komisyon sa mga alagad. Pagkatapos ay inatasan ni Jesus ang kanyang mga alagad na dalhin ang ebanghelyo sa sanlibutan. Ang kanyang atas ay malawak. Sila'y hahayo sa buong sanlibutan at ipuproklama ang ebanghelyo sa lahat ng sangnilikha. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Jesus ang kahihinatnan ng kanilang gawain para sa kabutihan at para sa kasamaan. Maliligtas ang mga mananampalataya, hahatulan ang mga hindi mananampalataya. Marcos 16:19 at 18. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y hahawak ng maahas at kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay, hindi ito makasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Mga tanda na sasamahan ng gawain ng mga alagad. Naglalarawan din si Jesus ng mga tanda na sasamahan ng gawain ng mga alagad. Pagpalayas ng mga demonyo, pagsasalita ng mga bagong wika, pag-iingat mula sa pinsala, at pagpapagaling ng mga may karamdaman. May mga nagkakamaling bigyang kahulugan ang Marcos 16:18 bilang isang pagpapatunay para sa mga Kristiyano na ipakita ang kanilang panampalataya sa pamagitan ng pagpulot ng makamandag na ahas. Ibang sasabihin, kung tunay ka nga Kristiyano, sige nga, hawakan mo ang ahas, yung makamandag. Ganon. Pero walang ganitong mapangahas na aksyon ang pinahihintulutan dito. Naglalarawan si Jesus ng pag-iingat kapag nasa isang misyon ka, gaya ng paglilingkod ni Pablo sa iba. Ang larawan ng Biblia ay si Pablo nung siya ay hinuli at siya ay nagpetisyon na pupunta sa Roma para humarap sa emperador. Apila siya. Nung naglalakbay sila, na shipwreck at napunta sila ron sa Pangpang. Basa silang lahat kaya naglagay sila ng nagsiga sila, naglagay sila ng apoy at sa paglagay ng kahoy ay merong nakabitin na ahas, tinuklaw si Pablo. Naku, nakita ng lahat. Pero hindi naman siya na ano. Kaya yun ang sinasabi rito na iingatan. Siyempre, hindi nagtuturo ang Biblia na palaging maiingatan ang mga Kristiyano mula sa pinsala. Kuminsan, pinababuti ng Diyos na gumawa ng himala upang isulong ang kapakanan ng Ebanghelyo. Ngunit, kuminsan, nagdurusa ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pagsaksi. Sa pagkakataong iyon, ang kanilang matyagang pagtitiis ay isa pang tanda sa mga hindi mananampalataya ng kapangyarihan ng panampalataya. Ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ang Panginoong Jesus nga ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Marcos 16:19. Umakyat si Jesus upang umupo sa kanang kamay ng Diyos, ang lugar ng pinakamataas na kapangyarihan, sapagkat ginapi ni Jesus ang lahat ng puwersa ng kasamahan. Huling salita. Sa sumasampalataya, si Kristo ay muling pagkabuhay
at ang buhay. Sa ating tagapagligtas, ang buhay na nawala dahil sa kasalanan ay isinauli, sapagkat siya ay may buhay sa kanyang sarili upang gisingin ang sinumang ibigin niya. Siya ay pinagkalooban ng karapatan upang magbigay ng immortalidad. Ang buhay na inialay niya sa sangkatauhan ay kinukuha niyang muli at ibinigay sa sangkatauhan. Ako'y naparito, sabi niya, upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang ating nabuhay na tagapagligtas. Dalangin ko na ang pangako ng muling pagkabuhay sa ikalawang pagparito ng ating manunubos para sa namatay sa Kanya ay paginhawain ka mula sa anumang takot mamatay sa anumang paraan. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Isineshare nila ito. Pagpalain nawa sila ng Panginoon Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryo ito kung ikaw ay magsusubscribe kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay may download mo rin mula sa aking Facebook account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.